Sabi ng prison guard, laya ka na. Yehey! Laya na ako. Mga-capture kami ng kalabang pangkat ngayon. Pag nahuli namin yan, titirahin din namin dalawa. Palit ulo lang. Ilalatag ko sa harapan. Gusto tumira. Lumampot na lang ng isa dyan. 1978, kami ang first batch sa Caloocan High School na Taugama. Pag may tataka ng commander, kailangan diehard ka. Pag hindi ka diehard, matitirya ka. Pwede kang tiryahin nila. Lagay mo pangalan ko yan. Pero saan talaga? Hawakan kang dalawang kamay tsaka dalawang pae. Pero ngayon hindi. Kikita ka pa. Kung sa inyong pangkat niya, nanakbo ka sa amin pa kaya. Hindi mo kami hudasin. Mga storya ng tattoo sa kali. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe. Ako si Emerson alias Dillinger. Ito ang istorya ng aking mga tattoo. Ako nabibilang sa Sputnik. Uniforme namin sa loob yan. Yan naman may Bureau of Correction. Nakasulat po dyan, Dillinger. Ito na nga ang istorya na ibabahagi ko sa inyo. Sa raya pa rin, kilala na ako, Dillinger ang tawag sa akin. Ay nung naswak ako sa loob ng munti, pag pumasok ka kagad doon ka kagad sa buyon. Ngayon, maliligo ang mayor. Sumilog sa bintana. Okay, maliligo ako. Hindi niya mabanggit yung pangalan, kung anong pangalan ko. Dumaan yung bastonero. Okay, bastonero, ano pangalan ng buyonero natin? Kumamot na ganyan yung bastonero. Si Dillinger po. Yun. Simula nung araw na yun. Dillinger, maliligo ako. Yes, Mayor! Ayusin ko yung paligo niya. Lumipas yung mga panahon na pumutok na yung pangalan ko at nangailangan ng escorting ng commander. Binigay nila ako ngayon sa commander. Ngayon, di escorting na ako. Matikas na ako ngayon. Meron akong mga kargadang hinahawakan. Ang maximum, hinati sa gitna. May Presidio, may Carcel. Ay, yung Presidio, mga tawid dagat yun. Pangkat Bisaya, Oxo, Leyte, Samar. Ay, yung kabila naman kami ng Manila Boy. Kahit nung araw pa, noong panahon ni na Amadong Buwang, meron na yan. Hati na talaga rin yan. 2 pinto yan. Tapos, may isa sa gitna. Pag nagkatirahan, sarado yung pintuan yan. Wala makakalabas ngayon. Hindi sila makapagbakbakan talagang ganyan. Pag ikaw na may inabutan doon sa kabila, kawawa ka. Pagkalabak ang pangkat. Sila rin naman, pag inabutan sa may-ami, kawawa rin sila. Siyempre nga, escorting. Pag pupunta yung commander sa kabila, ando kami sa likod niya, sa gilid niya. Pinapangalagaan namin yung commander. Meron nagkaroon tirahan, tinatawag na ugong. Sarado yung pintuan. Yung mga tirador namin, iikot yan. Mga-capture kami ng kalabang pangkat ngayon. Pag nahuli namin yan, masamahin namin, kaya nakahuli kami ng mga 10, 20. Ngayon, pag wala naman, pinapakawalan naman namin. Para hindi lalong lumaki ang gulo. Pag meron, kari 2 natirad, titirahin din namin 2. Palit ulo lang. Ganun ang labanan noon, nung panahon namin. Nung nababa yung commander namin, sabi sa akin na pumalit na mayor, brigada ka na lang. Ayan, brigada 5A. Gagawin nila kitang keep bantay pinto. Walang pwedeng pumasok sa loob ng brigada na hindi dadaan sa akin. Ay magandang performance ko. Nakikita ng mga jury, mga mayor, vice mayor, yung bagong commander. Ngayon, pagaling si Dillinger ikuha mo nga yan ng bastonero. Di nagbastonero ako. Palinis ako ng brigada, palinis. Nasigasig to, medyo may boses Sabing ganyan. Ngayon, ginawa sa akin, yung hepe nyo, hindi masyadong walang kalatoy-latoy. Pagka mga Dillinger, ikaw na nga pumalit. Dinindigan ko na ako ng hepe ng bastonero Ginawa pa akong armory. Ako humahawak ng mga kargada. Ilalatag ko sa harapan. Gusto tumira. Lumampot na lang ng isa dyan. Nakapadlock kami. Pag oras na go signal, yung padlock na wawasakin yun. Parang magkakatirahan na. 14 na brigada namin, kilalang pangalan ko nung araw. Nung kapanahonan ko Yung pangalan na Dillinger. Dinala ko na yan. Kaya pag dumadaan ako sa isang brigada, Dillinger! Pamerienda! Abot ako na 20, 30, kaya isang sigarilyo, ganyan. Kasi yung isang matanda na kasabayan ko, mas matanda pa sa akin. Nakasabayan niya si Pacific Guevara. Si Pacific Guevara, ang Dillinger 1 yan. Matikas talaga yun. Dalang tumikas siya, nung napunta na Iwahig yata o Sablayan, nabak to maximum, doon na siya lumaya. Matikas talaga nung araw yun. Naging batang Quiapo pa nga yan. Yan ang simbolo ng Sputnik. Meron akong unang tattoo dito. Planeta yan, kaso lang natakpan. Pero dito planeta, imahe ng babae. Sa raya pa ako noon, yung design ng babae. Yan po yung unang ginawa akong panglaban sa contest. Nagpalagay ako dito ng bago. May buo kayo dito. Yan, buhay. Ayun ang buhay na buhay. Nung kabataan ko, nasali ako sa fraternity. Member ako ng Tau Gamma Pi. 1978 pa. Kami ang first batch sa Caloocan High School ng Tau Gamma Pi. Nung nakulong ako, napabayaan ko yung fraternity. I-settle daw mo muna yung fraternity mo. Pangkat muna ang pagaginahin mo. Pag nandiyan ka sa kulungan. Pag nasa labas naman ako, level ako. Ngayon, dinadala ko ngayon, fraternity ko. Nagtitiding kami ngayon. Advisor na ako ngayon na aming fraternity. Maganda na ngayon ang fraternity. Hindi gaya ng araw. Panahon namin, 1970.
78, puro Rumble, puro Riot. Kaya nahasa ako nung fraternity, kaya medyo umano ko. Eh ngayon, maganda na. Puro project na kami ngayon. May mga pulis kami, may mga doktor kami, medical mission, libre bunot, libre mga check-up, ganyan. Hanggang ngayon. Dragon pa. Yan, Dillinger yan. Yung Dragon kasi, yan ang matikas na design na pwedeng bumuga ng apoy, pwedeng ilipad ka. Kaya yan ang Pinadesenyo. Tapos may pangalan ni Dillinger. diba? Ayan mga pangalan niya ng mga nakasama ko. Puro Sputnik yan. Mayroon kasi naitatakan ng commander. Yung napag-aralan ko sa kanila. Pag may tatakan ng commander, kailangan diehard ka. Pag hindi ka diehard at nakita ka may tatakan ng commander, matitirya ka ng di oras. Kung pag ang commander may maraming pinahirapan at nanakbo sa kabila, pwede kang tiryahin nila. Pero pag hindi ka naman diehard, pangit ng tir siya. Ay naku, may commander ka, nanakbo ng kabila. Ayoko yung mga ganun ako. Kaya hindi ako nagpalagay. Nung araw kasi talaga, ang diskarte nila, tatauhin ka nila eh. Lagay mo pangalan ko dyan, lagay mo kuhan. Wala kang magagawa, hawakan kang dalawang kamay tsaka dalawang pa eh. Pero saan talaga? Nung araw yun. Pero ngayon hindi. Kikita ka pa. Magkakapera ka pag mga ganito. Siyempre, sa tagal kong hindi dinadalaw, kulang ako sa pagkain, kulang ako sa pangailangan. Padagay ko pangalan mo, big time ka naman, padagay ko pangalan mo. O sige, tusok niya. Ngayon, bibigyan niya ako ng pagkain, 500. Pag birthday ko, kakadbitin ko lang, oh. Nangangati yung pangalan mo. Ito pa merienda mo, gaganyan ka, ito pangkain mo, bibigyan ka niyan. Pero yung panahon ng araw, yung panahon ni na Amadong Buwang, Boy Kamatis, ni na Padaka, madalas talaga ang riot. Ang labanan doon, pag gumalaw ka ng tao ng kabila, nang wala kang basbas, ibibigay ka ng commander. Tumira ka ng kabilang pangkat, hindi ka nagpaalam. Ikaw ngayon, ibibigay ka nila. Pwede kang patayin din, pwede kang maitapon sa ibang lugar. Paalam ka. Nangyari yun, minsan kumando yun, nakatira ng Batman. Ngayon, ibibigay mo ngayon sa Batman yung tumira. Eh yun naman din, galing din sa kanila. Nanakbo rin sa komando na Batman din. Yun ang ibibigay nila. Nangyayari din yan. Uso-uso yan. Pag nanakbo ka ng ibang pangkat, buburahan ka muna. Pagka bunaburahan ka, dadaling ka sa Bartolina, mamimili ka ngayon kung anong pangkat ang gustong pasukin. Kasatita ka nga nila ng pangkat nila. Pag nalagyan ka na, sa kanila ka na. Pero sa Sputnik, hindi mangyayari yun. Ay doon, hindi ka napagkakatiwalaan ng pangkat. Laging mayroong mata na nakasubaybay sa kanya. Bala naman nag-i-espiya, hinahanap lang yung armory. Ayun ang datingan doon. Walang tiwala na ngayon sa kanya. Pag nanakbo ka, nagaling ka sa ibang. Ganun din kami, kaya nanakbo kami doon. Meron din nakamata din sa amin na kuwan. Ganun talaga ang labanan doon. Wala nang tiwala sa iyo yung pangkat. Kung sa inyong pangkat niya, nanakbo ka sa amin pa kaya, hindi mo kami hudasin. Ganun, di ba? Nakatira namin doon. Mga doble kara yun. Mga hindi pwede pagkatiwalaan ng pangkat yun. Isang pangkat lang ang papasukin mo. Patay ka man upan. Talagang laban kong laban. Patay kong patay. Sumpang. Tayo uuwin, tagumpay, inahisigaw, katarungan. Meron pang isa, sa mga bagay itong mga Sputnik, sa puso umukit ang tatak ng isang kakosa. Iyan ang prinsipyo ng Sputnik. Ako, doon ako mamatag sa Sputnik kung sakaling ko. Hindi ako na dumaya. Sa awa ni Lord naman, pagdalaw ng anak kong si JB, hinihintay lang pala ng Bucor na may dumalo sa taon to, na may nagmamahal din pala, pakawalan na natin. Kahit yung mga nakakulong na may mahal sa buhay, dalawin din nila, pakita na rin nila may nagmamahal sa kanila. Pag wala na nagmamahal, gagawin na lang patabang ko niya, kakain ka nga, tutulog ka, kakain ka, pero diyan ka lang hanggang mamatay ka na lang. Ayun, mga tulala, ang papayat. Minsan, pader na, kinakausap na. Iba, nagpapaalila na. Kasi minaroon ako nakausap na matanda. Ang sabi sa akin ng matandang time na rin yun, Kosa, ganito ang gagawin mo para di ka makakuan. Huwag mong ilayo ang isip mo sa labas na itong maximum. Dito lang yan. Pag inilayo mo ang isip mo sa maximum, kawawa ka. Huwag mo isipin pamilya mo, huwag mo isipin mga anak mo, ganyan. Para hindi ka maburyon. Yan ang ginawa ko nga ngayon, no? Di ko inisip yun. Sarili ko na inisip ko kung paano ako mabuhay dito. Sinabi sa akin ng matanda, kita mo matanda, ang galing. Yung ibang mga kakosa na bagong pasok, tinuruan ko ng mga dapat nilang gawin para hindi sila malungkot at magope at saka maburyo kung anong gawin nila. Pinapangaralan ng maayos. Huwag ka nang gumaya sa mga taliwas dito. Yun lang na itulong kong mga magandang bagay na na-share ko sa inyo. Marami rin ako natulungan na mga kakosa na dandalaw sa mga diskarte. Kaya gusto nga nila akong pinasisigawan ako lagi ng mga kakosa ko. Di, sabi ko, huwag kayong ganyan. Baka mami, hindi ako tatakbong mayor. Kontento na ako sa pagka-hepe bastonero. Tsaka palaya na ako, sabi ko, anak ko, kain tayo, kumain muna kami. Ikot ko kayo dito. Sa lahat ng mga brigada namin, naglalakad pa lang ako. Sinisigaw na pangalan ko, Team Injet. Sabi ko, anak, pwede ba ako tumakbo ng mayor na dito?
ang galing, kilala ka dito ah. After mga ilang buwan, eto na po, may papel na ako, natras na. Sabi ng prison guard, laya ka na. Yay! Laya na ako! Pero pagkalaya ko, dumiretso agad ako simbahan. Salamat ako kay Lord. Thanks God. Alam mo, sa totoo lang, napaiyak ako nung lumaya ako. Dating ako dito, baha pa to. Sabi ko, dito pa ba nakatira yung kapatid ko? Sino yan? Wala ko to. Nako, kapatid ko, dinigyan-kapang kami. Tawagin mo nga yung mga anak mo. Nakakapang kami. Sabi ko, blessing in disguise na kalaya. No, thanks God. Pasalamat ako. Sana umaba pang buhay ko. Mga apo ko ngayon, ang kasama ko ngayon. Alam mo kung ilan ang apo ko? Ilan po? 18. Yan ang nagpapahaba ng buhay ko ngayon. Yung mga apo ko, sana humaba pa buhay ko. May mga tropa din kami mga pulis ng araw. Nag-meet kami sa sa jail eh. Sabi sa akin, mas maganda dito ka na muna sa loob. Palamig ka muna. Pag nasa laya ka, maraming gustong kumuha sa'yo. Baka kapwa pulis din namin. Yung mga nasa kasama mo, mga nakalaban mo. Yun ang nangyari sa akin. Kaya nagpasalamat na rin ako sa pulis na komprehenant ko. Sabi ko, salamat na rin siya dahil pinakulong mo ako. Kung hindi mo ako pinakulong eh. Ito, mga ipapayo ko sa mga kabataan. Ang pag-aaral na mabuti. Maganda ang kahinatnan. Huwag kayong papasok sa mga kaguluhan, kasamaan. Wala kayong ibang pupuntahan kundi kulungan, sementeryo. Para naman sa fraternity. Ngayon, maganda ng fraternity natin. Wala nang gulo, puro project na lang. Ayan na sana ang pagpatuloy natin. Sa mga pangkat naman, iba't ibang pangkat, anong uri ng pangkat. Puro katahimikan na lang tayo, intindihin natin. Dagdagan natin ang kaibigan, hindi yung kaaway. Sana maging mapayapa tayong lahat yan. Oh, mga kakosa na nakakakilala sa akin. Eto ako ngayon. Lumantad na ako, buhay pa ako. 62 na ako mga kakosa. Sana makita-kita pa rin tayo. Hindi na nga sa loob, kahit sa laya na lang. Etong Jesus Christ na yan, ang nagpalagay niyan, taong simbahan. Ilan lang kami meron nito. Palagi ko pangalan mo, kasi big time eh. Sabi hindi, ilagay mo dyan Jesus Christ. Bibigyan na lang kita ng pangmerienda. Sabi ko hindi na rin, maliit lang naman yan eh. May Kristo kami sa puso. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe nito sapagkat di lang to basta inukit ginuwit o para lang maitatak sa halit dinaan sa masusing proseso ng sa ganong mapulitong mabakat sa harap ng mapanghusgang mga mata masama kaagad pag nakita nila pag meron ka na tato sa Pilipinas ay matik na addict at kriminal ka ganyan nila kababaw tignan ang sining na ating ginagalawan ganun pa man bilang nagtatato di na dapat yung pagpapatulan.